Wala pang bare months, pero mag-countdown na tayo, mga Polytalkers. 125 days na lang, Pasko na! Paniguradong kami ang una nag-countdown, ha? Hayaan nyo kami ang magbukas sa inyo ng season of giving dito sa Pilipinas. Dahil naghanda kami ng maraming hamon sa inyo ngayong gabi. Pero hindi hamon ng karne, kundi hamon. Yes, hamonan na ng mga politiko ng bansa. Sino-sino ba yan, Mami Chu? Rep Goma ng Leyte, di hamon kay Mayor Magalong ng Baguio. Tingnan daw muna ang kanyang bakuran. Pero siyempre, hindi naman porket sinabi na niya natitignan yung bakuran mo, ang sagot mo, madumi din ang bakuran mo, hindi ba? Sabi nga ni Mayor Magalong, everything is fine. Parang tree, pine tree. VP Sara may hamon din sa Department of Education na karera dahil napag-iiwanan na raw ito. Oo nga, pero kanina hindi ko kinaya yung script ko na yon, ha. Pero alam mo, sa totoo lang, lahat na lang puro multo sa Pilipinas, Ghost Project, Ghost Employees, Ghost Month pa, lahat nga. Buti pa nga yung multo, nagpaparamdam, hindi ba? Daddy Ralph Recto, hinamong lalabanan sa pwesto ang anak na si Ryan Recto. Pero ang magandang hamon dyan, dapat siguro ibang pamilya naman, Alam niyo naman, bawal ang political dynasty kayo talaga. Senator Robin Padilla, hinamon ang lahat ng nasa posisyon na magpa-drug test muna. Pero sa Kongreso daw, sa mababa at mataas na kapulungan, joint session. Pero alam mo, speaking of drug test, dapat siguro tignan na rin natin yung civil service exam nila, yung NBI clearance, pati yung diploma. Try lang natin kasi pag nanonood ako ng hearing, 24 sila ron, 23. Dalawa lang ang parang alam kung anong ginagawa nila. Yung iba nalilito. Kaya nga, Attorney Ed, mahirap na hamon yan, ha? Kaya naman para mas masarap ang handaan, imbitado natin ang isa sa ating mga semi-regular na guest. Please, let's all welcome Ma'am Malu Tiquia of Publicos Asia. Hi, Ma'am. Good evening ulit. Naku ma'am, short message. Ano masasabi niyo sa ating milyong-milyong tagapanood? Aba, mamimigay ba kayo ng hamon ngayon? Aba, syempre, ng hamon. Ng Magbibigay hamon. kami ng hamon. naman, ng hamon. Kagaya ng hamon na Ma'am Malu, alam ko, dininay mo na last time, DDS ka. Pero ngayon, nakikita ko sa Facebook, DDS ka daw talaga. Hindi, Ano ba? sila nga. lang yan nagsasabi, Pilipino, pro-Pilipino. Yes. Ayun. Hindi DDS. So pagka galit ka kay Digong, hindi ka pro-Filipino, ganun ba yun? Hindi naman. May kulay lang. May kulay lang, oo. Pero yung mga hamon na yan, of course, hindi tayo sure kung masarap, kung mapait, pero lalantakan natin. At ang ating panulak sa mga hamon na yan sa hapagkainan, tubig lang. Lintik na tubig bahaya na muntik na nga akong mali dito, galing ako ng Pampanga, konting ulan, baha agad. Dahil mamaya sa ating politaktakan, pag-uusapan natin yung lumalalang problema ng Pilipinas sa baha. Dahil sa pagbaha ng pera sa bulsa ng mga mahilig mag-kickback. Ay, sana mabulunan kayong mga lintik kayo. May hugot, Kaya naman, samahan niyo po kami, mga Polytalkers, sa isang oras ng masaya at makabuluhang usapan live na live sa Facebook at YouTube. Dahil dito, kasali ang opinion mo at may say ka sa politika. Ito ang Politico Talks! Ang hamon yun. Wow. Ayan, dahil hindi pwedeng maging hamon na. Dahil mahalagang pag-uusapan ang mga ito. Ang unang hamon. Bago matapos ang nakaraang linggo, humalimuyak ang marijuana mula sa isang banyo sa Senado.
Kasabay nito, nangamoy ang pangalan ni Nadia Montenegro, isa sa mga staff ni Senator Robin Padilla with salary grade na 6 digits. Dahil dito, nagpanukala si Sen. Robin na magpa-drug test ang lahat ng elected officials. And I think pati mga government officials. At sinagot naman ito ng Malacanang na unconstitutional. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayan, sinabi nga mula sa kay Senator Padilla, Senator Robin Hood Padilla on Monday filed a bill seeking to require all public officials, including the President, to undergo mandatory annual drug testing following reports that one of his staff members was suspected of using marijuana inside the Senate building. At agad naman sumagot si Auntie Claire. Sabi niya, Palace's proposed mandatory drug test violates Constitution. Ano ba? Unconstitutional po ba talaga ito, ma'am? Self-incrimination. The right against self-incrimination. Parang yun, nasagot ni Mami Chu. Ma'am Balu, ano po sa tingin ninyo? Ang dito sa gustong panukala Pag ni Sen. pumapasok ka kasi sa public service, dapat you enter with a clean record, no? So, mandatory drug test, pwede ka naman magsabi na ayaw ko, pero you stand out. So, ako, mahalaga sa akin yung drug test, lalo na sa napapakinggan natin na may mga iba't ibang klaseng public servant na mukhang may problema pagdating sa ganyan. Eh, nauuwi sa hair follicle challenge eh. O yung hair follicle Paano kasi mo ng buhok, conclusive ano? yun, eh, no? Ano mo si Sen ba to? Ano yung kalbo? Basta daw kahit Basta saan hair. kunin, basta hair kahit saan Oo, kukunin. diba? Hindi ba? Pero alam mo, seriously tama din naman talaga si Auntie Claire kasi pag sinabi mo yung sa Supreme Court decision, tinutunin siyang unconstitutional because apparently nagdadagdag ka ng qualifications to be appointed or to run for public office. So, Na wala naman sa Kaya Constitution. sabi, hindi daw dapat mandatory. Pero ang problema lang sa tingin ko, dapat hindi na to sinagot ni Auntie Claire. Kasi may mga ugong-ugong, alam mo naman, ang intriga sa Pangulo, hindi ba? Na siya daw Matagal ay nang gumagamit. maraming But it's an nagre-request. allegation na hindi pa napapatunayan. Pero syempre, may ganyang naratibo. Syempre, iisipin ng mga naglalabas sa mga nagkikwentuhan sa barberia, di ba, naglalabay, mga nasa mga batya, sasabihin nila, baka may gustong itago, kaya ayaw. But I have to admit, in fairness, may ganun decision naman talaga ang Korte Suprema. Siyempre, hindi alam ni Robin allowed yung Padilla random yun. sampling. Allowed yung drug random. test. Oo. Random. Pero kasi ano yan, scientific yan Kasi ang problema, after some time hindi yan nadidetect. Gusto nila yung hair follicle kasi at least 90 days. Oo, mas doon nagtatagal. pa yan. Mas nagtatagal. Oo. Parang ibang... But alam natin. Parang gagaya ng Ikaw mga talaga. pagmamahal mo, Meji, nagtatagal. Oo naman sa sobrang tagal, yung kanila lumipas. Ay, Nainip iba ka yun, na. nainip na. Pero sumagot din po ang kampo ni Sen. Robin Padilla. Di ba? Kasi sinabi na ni ng palasyo nga, pag-aralan niyo muna yung batas. And then sumagot yung kampo niya na ito'y napag-aralan at kumbaga kanilang sinuri na maaari itong gawin. Hindi, ang sagot nila, leave the legislation to us. Yes. Nag-craft pa sila ng batas. Oh, tama naman yun kasi may proseso sa legislation. Hindi ka agad naman nagiging batas. Yes, kasi ang final na magsasign, yung Pangulo. Pero in fairness, sasakaling magawa sila ng ganong batas, notwithstanding the decision of the court about mandatory drug testing, alam mo sa batas bilang abogado, masasabi ko na meron tinatawag na presumption of regularity. So halimbawa, dumaan sa proseso, naging batas na yan, ang mangyayari dyan, kailangan pumunta ka sa Korte Suprema para sabing unconstitutional. Cha-challenge mo yung Cha-challenge. Constitution. In the meantime, magiging valid yun. Pero bago tayo dito dumako sa kredibilidad ng officer na nabanggit na si Nadia, kasi parang medyo for me, naging ironic lang din na galing sa office mo yung issue and then ikaw din ang magsusulong yan. Hindi ba parang naglilinis ka na, hugas kamay na lang yon? Technique ng deflection yan, to deflect, di ba? Part ng PR. Deflect the So, tension. dinadaan tayo sa mga comms Eksperto to si Madam. So, Madam, ito PR lang, hindi sincere, yan ang sinasabi Hindi, mo. mukha namang sincere, pero ang immediate reaction ng taong bayan, pini-R. Kasi galing sa kanila yung problema,
kailangan lumabas na I-deflect mo yun sa positive kanila. at advocate ako. O bilang eksperto, effective ba ang PR na yan, yung PR stunt na yan? Well, kasi titingnan mo yung political terrain natin, ang mga tao gusto ng pagbabago sa politika. So, yung issue na gumagamit ka ng bawal na gamot, kailangan yun masagot. Tsaka ma'am, parang pag mahirap dito, pag makita ka lang na may dala ka, huli ka, timbog ka. Pero nasa Senate, parang nag-glorify pa sila, di ba? Ang Hindi, galing, maganda nga yung excuse, proseso yung alibay ni Nadia Montenegro eh. Vape lang ang hawak ko. Ano ba nilalagay sa vape? Pero ang haba ng kanyang Yung liquid cannabis. Oo, kasi Ang haba ng resignation sa Amerika letter niya. kasi, noong may mga estado kasi diyan legal na ang paggamit ng paggamit ng marijuana. marijuana. May mga, Medical. hindi lang medical, may mga recreational purpose. May pet bill dyan Oo. si Robin ha. Ano daw? Yung use of cannabis for medical For use. medical, pero kasi right now, yung teknolohiya, como allowed na, meron ng mga marijuana na nave-vape. Oo nga, yung Mga liquid yan, oil, liquido liquid. Kaya nga, na inilalagay binabantayan mo, yan yung parang mga vape. vape eh. Kasi mga kabataan, di ba? Tsaka marami roon, hindi mo na siya maaamoy. Siguro yun ang sinasabi ni Nadia, kung vape ginamit ko, bakit nyo Pero, naamoy? bakit Isa lang amoy ng cannabis, no? Hindi, iba yung amoy eh. Kaya sabi nga ni halimuyak, naku, ba't naging halimuyak? Sama ng amoy nun. Pero ang Uy, tanong ngayon, Bakit alam mo yung amoy, Mami Chu? Baka yung order. Ikaw, Yan, Mami yan, Chu, yan, bakit tanong. alam mo? Ngayon, Sagutin hindi mo na. yan. Pag ikaw nag-cover ng pulis, malalaman mo. Bakit gumagamit ang mga pulis? Hindi, Ganun kasi ba? mga nahuhuli. Ah, yung mga nahuhuli nila. nahuhuli nila at yung amoy naman daw Kumakapit siya nakaamoy. sa damit, sa katawan. Ngayon matamis na. Pag dumating ka sa Pati sa airport sweat ng yata Amsterdam, kumakapit matamis. yun Nakatikim May iba't ka na, ibang- ma'am? Bakit alam mo matamis? Bumababa ka sa Amsterdam, oh. Oy, Nakaamoy sa na. Amsterdam. Nagde-deflect yan, no? Deflect. Ayan, ginamit mo agad yung Nagtatanong sa'yo. deflect Sa'yo. strategy. Pero ang tanong, credible ba si Nadia at in the first place bilang political officer 6? Kasi tinatanong 6-digit ang kanyang Hindi kasi mataas na sahod. ano yan, mataas na posisyon. Matagal ako nagtrabaho sa Senado eh. Ang nagtrabaho ko dati kay Senator Miriam, malaki talaga ang sweldo sa Senado. Tsaka ang daming bonus. Lalo na kung very generous ang Senate President. Panahon yan ni JPE. Eto, Nakakaipon ka nga ng 1 million dyan sa mga bonuses. naman pala mo madaming naipon to si Attorney Ed. Siyempre kanina nag-countdown tayo ng Christmas. Ito parang Christmas is a family tradition talaga. Tulad na rin ng politiko, parang tradisyon na ng mga rekto. At nito ang naganap na budget deliberation, nagkaroon ng a little father and son moment sina Sec. Ralph Recto at Representative Ryan Recto. Ito ang kanilang Christmas message sa bawat isa. Sabi ni Batangas Representative Ryan Recto, Madam Chair, we're still a lower middle income country. We fall in the range of $1,136 to $4,495. It was a missed opportunity. We could have been classified as upper middle income. We were only short by $26 or US dollars. At sumagot naman si Finance Secretary Ralph Recto, don't worry, we will catch up by this year. And if you still have a lot of questions to throw at me, I will run against you in our district. Anong masasabi mo dito, Attorney Ed? Naalala ko dito, no, yung parang away nila bangayan. Siyempre, tingin natin, mag-amayan, cute. Naalala ko yung pelikula ni Vilma, dun sa bata-bata, paano ka ginawa. Ang sabi, akala mo lang wala, pero meron. Di ba? Pero medyo naging light dahil nagbibiro nga to si Sec. Nagbibiroan, pero syempre si Daddy, dahil seryoso sa trabaho, maganda ang kanyang prognosis, medyo nalungkot siya dahil pinagdudahan siya ng anak niya. Ikaw pa, Mami Chu, anong tingin mo dyan? Yaan ba, pa-cute lang or napikon yung si father? Nagpa-impress lang yung anak. Oo, napakitang Diba? gilas. Pakitang gilas ama, I can speak with credibility and conviction. Pero masasabi, kasi parang political dynasty, ang tagal na natin sinasabi, tapos gusto nyo maglaban pa kayo sa inyong lugar, puro rekto na lang, parang Kaya nga political dynasty ang tawag doon eh. Dahil, sila na lang talaga. oo, dahil
in Parang fairness, in a way, parang, di ba, very subtle yun ang pahiwatig nitong mga statements na to na-stranglehold nila eh. yung Batangas. Oo, na Kanila, mga recto. Sabagay, yung tatay nila, di ba, si Dalek Raffel? Kasi hindi na pwede yung Cavite, di ba, sa pelikula ni Ramon de Villa, kanya daw yun eh. Although sabi ni ng mga bilyar, wait. Talagang kanya-kanyang baluarte sila. Oo nga. Pero Mamalu, bilang eksperto sa ganitong larangan, sa tagal na pag-aanalisa mo sa politika sa bansa, ano tingin mo pinaka-problema natin dito sa political dynasty na ito? Malulusutan ba yan? Wala tayong legislation. Walang Simple. enabling law. Nasa Kung meron Constitution. sana, di magandang hindi natin nakikita yung ganito, no? Yung kanina, parang sinasabi niya sa tatay niya na miss opportunity. Biro mo anak mo nagsasabi sa'yo may miss opportunity, hindi natin nakuha yung middle income. Yung target? Oo, ng At target. sinabi niya kung magkano na lang discrepancy. $26 Only lang. $26 lang. Ako, kung titingnan ko yan, parang insulto sa tatay. No, kasi siya yung economic team. Oo. At saka, maganda ang kanyang forecast, ha? Hindi kasama doon sa presentation niya sa macroeconomics, yung utang. Nauutang tayo. Support the budget. Oo, kaya ito naman from Secretary of Finance to ex-Secretary of Education. Nagsabing na pag-iiwanan na ang edukasyon ng bansa na pinalagan naman ng kanyang mga kritiko. Ayan naman ang next hamon. At sabi ni PCO USEC Claire Castro, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay complete failure. At sumagot naman ang VP Sara Duterte. He, the President, tried to ask me to stay. Wow, parang relasyon. Tapos sabi ko, ayaw ko na. Ay, para talagang ano. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako. May gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Oh, Mama Lu, ano pong sagot niyo dito sa kanilang sagutan? Dapat dinugtungan pa nyo yan eh. Meron siyang sinabi na at 10:30, parang naaamoy na Whiskey. nakainom, di ba? Whiskey Alam lang, niya whiskey. yung ano. Eh, yun what yun. yung another sagot niya nung sumagot si Yusek Claire? Clapback kasi, maganda yung sinagot ni... Well, alam mo dyan, just to be serious about it, ang nag-defend ng position ni Vice President, mga teachers. So may mga teachers na nagsasagot na hindi naman totoong total failure kasi ang unang-una yung isang buwan na pagpapahinga during the break na ibigay sa kanila. Yung matatag na curriculum na paayos, yung dapat ayusin. Pangatlo, yung last mile schools napuntahan ni Vice Presidente. So, hindi failure. Eh, alam mo naman si Auntie Claire eh. O sa bagay, default niya, no? Oo, yeah. Parating basta Duterte. Oo, attack mali. agad, attack. Oo. At lahat, through Pero the... di ba pag spokesperson, yun naman talaga ang trabaho mo. Kung Pero- sino yung identified enemy ng Pangulo, di ba? Pero you Hindi speak naman. for yourself. Depende You siguro speak sa for yourself, not for the approach president. mo. For the Gusto institution. nyo, yeah. Oo, you speak for the institution. Klaro mo, I'm speaking for myself, not for the president. Pero seriously speaking, malaking problema natin sa edukasyon talaga. Kasi sa saligang batas, dapat pinakamataas na pondo ay mauwi sa edukasyon. Depende. Pero ito'y problema, hindi lamang ng dating Pangulong Duterte o ni Pangulong BBM. Nung araw pa, ang laki ng utang natin. Paano tayo ngayon makakaagapay kung ganyan? Through the years na yan eh, yung learning crisis systemic. na inherit lang ni VP Sara, naging DepEd kasi siya. Yung Oh, learning in crisis, fairness, in talaga. fairness, Oo. hindi mo pwedeng sabihin siya to eh. It's a problem that has become Dahil yung statement na nabanggit systemic ni- na nga. Tama. Alam mo, Malalim na. ang mali dyan kasi nag-trifocal. Dati, isa lang naman ang DepEd eh. Yeah. Nandun ang primary, sama-sama secondary. na lahat. Oo, nag-uusap. Ngayon, institutionally, Dinivide. meron kang CHED, CHED, meron kang TESDA. at saka meron kang DepEd. Hindi nag-uusap yung trifocal Dapat approach. So, mag-usap-usap. kailangan ayusin yun. At syempre, speaking of VP Sara pa rin, may additional na hamon siya sa Pangulo sa statement niya. Panoorin na lang natin ito. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung
10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. So, hindi ako Yan, hinayaan natin na kay VP mismo manggaling. Okay. Oo, yun ang failure daw. Na 10:30. Umaga pa lang daw. 10:30. Oo. Nabanggit mo na kanina yan, Ma'am Malu. Oh, pero may sagot din ang palasyo. Ano sabi daw? Tiningnan nila yung sinasabing time frame. Na 2:20 yung nangyari yung sinasabi niyang nag-usap sila. 10:30 sabi niya. Hapon, hindi naman daw umaga. Nag-usap sila 2:20, paano mangyayari yun? Yun ang, Yun ang sinasabi niya. Pero mas maganda sana, no, ideally, sana wag mapunta doon yung mga ganong usapan. Parang kasi Usapin. nagkasagutan na sila. So Oo, ngayon biglang parang nag-attack ad reaction, hominem na. Ad Biglang hominem, oo. nag-personal na siya sa Pangulo. Ikaw nga amoy alak, hindi ba? Pero mas Parang- maganda sana kasi may mga issue, mas maganda maipaliwanag kasi gusto ng taong bayan syempre yung maliwanag na ika nga ipagtingin doon sa issue. parang naging court case, no? Oo. Sabi ko, may evidensyary, Pero kasi yung mga tao, yun din ang gusto nila na reaction. Masaya sila doon. Eh, Yung mga napaka-trivial ganyan, naman, oo. trivial pursuit. Pero sabi nga bagay naman daw yung alak sa hamon. Pwede Bilang, na eh. Pero depende daw sa alak. Whiskey daw eh. Oo, whiskey. Mas maganda yung mga red wine. Ganon. Oo, ganyan. Oo. Akala ko beer. Kasi di ba pag uminom ka daw ng beer, after nun amoy chico ka. Pinakapinido mo chico. Hindi lahat ng chiko amoy Mabaho, beer at oo. hindi lahat ng amoy beer ay amoy chiko. Paano mo nalaman? Amoy prutas ako eh. Bago kasi pangalan mo. Oo nga. Ano yun? Bago kong Attorney pangalan. Ed Chico Doro. Ayan coined by Mami Chu. Parang hindi ko type yung pangalan na yan, ha? Para akong chismoso. Yun na nga Ano ito? Ikaw ang maraming source. Ito. At bilang salubong sa mainit na issue mamaya, Representative Richard Gomez, sinabihan si Mayor Magalong na mahiya ka naman na parang idinirekta sa mayor ng Baguio ang speech ni PBBM noong SONA. Tingnan natin ang Facebook post na ito. O ayan, mahaba-haba ito. Sabi ni Richard, why is the city mayor making so much noise? It doesn't surprise me anymore that this is so-called clean mayor is throwing accusation of corruption at us congressmen. Okay. Ito po, for sure nabalitaan nyo na rin po itong mga sinabi ni Representative Richard Gomez. Ano po nga masasabi nyo dito, Mami Chu? I find it very out of character ni Goma. Diba, dating artista yan, tsaka anti-drug ang kanyang advocacy. And suddenly, where is it coming from? Hindi naman siya identified doon. Not unless sinasabi lang masyado kang defensive na meron. Hindi naman siya identified sa mga controversial flood control projects. Sa tingin mo, Mami Chu, ba't nga ginawa? Nagpapakitang gilas ba? Bakit nagalit? May hinihibang posisyon kay speaker? Remember, Or ano ba Goma yan? is from Leyte, and where is the speaker coming from? But they're not The close. closer you are to the kitchen, Oh, yes. you yes. get the hamon. You get the the bigger hamon. slice of the hamon. Yes. Diba? Pagka Bigger slice of the nagkabigayan, hamon. oo. Magandang Siya yung bigayan. pinakamaganda na portion ng hamon. Siyempre, hindi na na-appreciate Yung amoy ni ng Magalong. hamon, puntahan. Sinundan ng amoy. Ito nga, sumagot nga si Mayor Magalong sa Christmas message ng friend niyang si Goma. Kaya ito naman ang sinabi niya. Pasok, ano sinabi ng Mayor Mataray din yan. Goma? Mataray din yan. Okay, nalulungkot ako dahil kaibigan ko siya. Di ko alam kung bakit siya nagsasalita ng ganoon. Tamo, pareho kami na out Pero of may character. point din naman na parang hindi naman nga lahat ng congressmen parang damay-damay na. Baka naman may iilan din na maayos, matitino. Meron kaya, Mami Lu? Sa akin, damay-damay silang lahat hanggat hindi nila sabihin kung sino yung 67 contractor legislators at hindi sabihin sa Senado ano ba talaga nangyari sa BICAM. Sila lang yan. Gusto mo ano ka? Sa ano? House Appropriations Committee, there are 140 members out of 316 incumbent. And that 140-member House Appropriation has 40 vice chairman.
So, ang dami silang Nagkakagulo, no? Kaya yung talaga, palakihan ng hati yan. Palakihan ng ham. Pero nung dati, yung hamon, pare-pareho. Naabutan mo yun, di ba nag 12 million, 70 million, hindi Kumbaga, open-ended. Oh, Ngayon, yung commission may structure. May order. May Di binistahan ba na kasi alam mo, maayos. ang problema natin right now sa ating sistema sa paggawa ng batas, kunyari may measure sa mababang kapulungan, so may separate measure sa Senado. Alam mo ba, kahit buo na yung version ng Senate, buo na yung version ng House, pagdating yan sa BICAM, pwede nilang baguhin lahat. So pwedeng mabaliwala yung napag-usapan na balitaktakan sa mababang kapulungan dun as sa opposed BICAM. to the upper house. Pagdating sa BICAM, they can actually incorporate any new provisions, and they could even obliterate Kaya outright all those provisions nung kanilang napag-usapan. Kaya ang tawag sa kanila, Third Congress, di ba? Oo, nakakatakot Pero talaga yung nakakatakot, BICAM eh. bukod sa Third Congress, sa House pa lang, merong small Small committee, committee. Yeah. na 4 lang ang members. Dito sa 2025 GAA, yung 4 na sinasabi doon na small committee, alam mo ba kung sino? Sabihin na natin, sino? Mami Chu, oo. Hindi, nakandun doon si Speaker, yan. si House Appropriation Committee, ako Bicol, ko, Saldico, si Stella Kimbo, Marikina Rep, kasi siya Vice Chairperson, at si Dalipe na House Majority Leader. Yan ang 4 na dapat mag-explain. Doon pa lang dapat kung kontratista ka, may conflict of interest ka na eh. Pero paano na-appoint as APRO? Tapos kasama pa siya sa small committee. Pero let's be honest about it. Alam naman ng taong bayan yung kalakaran sa mga proyektong infrastruktura, no? Alam nilang may napupunta sa congressman, may napupunta sa senator, or sa mayor, or sa governor, at talagang substandard ang mga proyekto. Kaya importante itong issue na ito na sana matuloy. Kasi baka mangyari dito pag-uusapan, nag-iinit, tapos it dies a natural death. Eh di sayang naman. Gusto ng taong bayan malaman kung sino at maparusahan. Sa tingin mo ba, Malu, mangyayari yan? Na may The way you see file it. na kaso, Oh, sa naghihintay tingin mo? nga ako, plunder ang i-file. Sa tingin mo, mangyayari? Kasi Tingnan wala natin pa si nga eh. Napoles. Ano nangyari kay Napoles? Di ba? Siya lang ang nagsalo lahat. Siya lang sumalo. Lahat, they're Nakita free. din natin, no? Yun naman Nilabas lahat. din ni... Meron na convict na mga congressman. May Yung iba na-convict namatay. din na senador din, hindi Pero ang ba? tagal, di ba? Namatay na Oo. nga yung congressman. Kaya Bakit nga, na-convict? tinatanong din yung kredibilidad ng mga congressmen and senator na parang kayo din yung nakaupo, kayo nag-iimbestiga. Eh, may isang senador doon eh, convicted nga Tsaka before. alam mo, Meiji, isa lang taong kumanta. So tingin ko, we will find a breakthrough. Sa tingin mo, sino magaling kumanta dyan? Hindi ko Base sa alam mga eh. pagsusuri Well, mo. Senator Lacson nag-start siya sa kanyang privilege speech. No? Pinaliwanag pa nga niya yung bawat percentage Si na Lacson, nakukuha. Eh. si Lacson magandang magsimula dahil he never accepted any pork barrel allocation. Siguro kasi malakas, May kaya credibility malakas siya. ang May loob credibility. niya, di ba, na Pero- humarap din. Naghihintay pa rin ako ng, bakit wala siyang pinangalanan na senador? And ang problema kasi doon kay Parliamentary courtesy. Senador na nga, Ayan. hindi na house. Mamaya mas pag-uusapan pa natin yung flood control na yan at ang mga sino nga ba yung mga dawit dyan. At ilan lang yan sa mga issue pambungad namin sa Christmas season. Mamaya mas mainit pa sa bagong init na hamon ang hamon sa flood control issues ng bansa. Dahil tapos na tayong kumain ng hamon, panulak naman, tubig baha! Dahil habang nalulunod na ang mga Pilipino sa baha, nalulunod naman sa salapi ang bulsa ng mga opisyales. Oh, naku, pulitaktakal na sa pagbabalik ng Politiko Talks.
At yan na nga ang top 10 ways ng mga Pilipino, no? Kung paano aliwin ang mga sarili kahit babad na sila. Pero mukhang solusyonan na talaga ito ng pamahalaan. Kamakailan nga lang ipinatawag na ng Senado ang 15 kumpanya na pinangalanan ni PBBM mula sa kanyang sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang Bongbong. Di ba? Actually, yun yung kanyang sumbong sa Pangulo.com. Although mas maganda sana kung gano'n, ano? Yung Bongbong! Di ba? Halatang may budget na kami, ha? Animated na ako. Pero yung para sa 15 na ipinatawag, ano? 11 pa lamang po ang sumagot at 7 ang sumipot. Ang tanong, ilan kaya ang malalagot? Kanina lang pinag-uusapan nga namin ito off-air, ano? Kung pwede lang sana ikwento, PM is the key. Pero syempre, maiba tayo, no? Pinangunahan na nga ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon. At mukhang mainit ang ulo ng lolo nyo, ha? Kasi nga, di ba, may joke dito si Vice Ganda na Kasi nga yun, feeling pag ko tinignan mo daw, may isa siyang Oo. part nung kanyang katawan na wag mong papansinin. pag tinignan mo daw, matatawa ka. Merong natawa na nasa harap niya, no, habang may pagdinig. So, uminit na naman yung ulo ng lolo mo, hindi ba? Although pag nakikita ko naman si Marcoleta, hindi naman ako natatawa, hindi ba? Pero aminado naman tayo, hindi naman siya talaga pogi. Pero hindi naman sinasabing nakakatawa. But in fairness, mahusay at masipag yung mama. So, ngayong araw lang, etong problema, lumubog na naman sa baha ang Maynila. Tignan nyo to. Oo, actually kanina nga, no, today nag-uulan, tapos sa harap mismo ng Senado, baha. Di ba sa Taft Avenue, baha. Ayan, pinag-uusapan lang natin yung flood control eh. Malu, si Mayor Isko, yung Manila City Hall na baha. Pumasok! Ang tawag niya, Manila City Hell. Oh, di ba? Pumasok ang tubig sa City Hall. Oh, for the first time. For the first time. Ay, ang tanda na nung gusaling yun. Oo, yeah. Ngayon, sa Manila lang, konting ulan lang, lahat pati... Sa My Taft golly. Avenue. Yung Taft Avenue, malapit na yata sa Yung Manila eskwelahang Bay yata pumasok na sa Manila. reclamation. Usapan nating mga flood control na yan ngayon. Konting ulan lang yan, ha? Paano pa kayo? Umulan na naman. Kaya nga nagkaroon din ng Lacson expose. Di ba nagkaroon siya ng privilege speech? Oo. Pakita nga natin. Ayan. May continuation pa yata yan sa Tuesday eh. Yes, dahil masama ang kanyang pakiramdam, hindi pa siya nakapag-take ng mga Q&A, questions and Masama pa answer. pakiramdam niya Pero na. Mindoro yan, di ba? In-expose niya Mindoro. Pero guess who ang sinong unang nasampulan? Sino? Yung Assistant Regional District Engineering ng Bulacan. Dahil maraming Ito maganda ang projects. in-announce ni DPW at Secretary Bonoan kanina. 10 doon sa Bulacan na under ni Henry Alcantara, na Assistant Regional District Engineer, on floating status. floating sa flood. Literally floating. Sa flood? Dapat sa flood ipa-floating eh. Marami yung mga sinabing ghost project dyan sa Bulacan. Isa nga dyan, no, binisita ni PBBM yung sa Baliwag. At talagang total ghost, walang nangyari. Sinabi na nga, ano masasabi nyo dito, Mami Luna? I was very angry or I am very angry na sinabi ni alam mo, Pangulo. hindi ko, kasi kung galit ka, dapat nag-issue ka na ng instruction eh, kung anong gagawin eh. Biro mo, kung 10 ghost projects o BIR. Ano nangyari? Nagbabayad ba ng taxes? Kasi yung pinesent yung 15 companies, pinesent lang niya at sinabi niya nasa mga 5 doon nasa lahat na regions. Hindi naman niya sinabi anong na-corner, magkano, ilan ang ghost doon, at ano ang report from BIR. Kaya parang walang complete stop work nung panahon ni FBR. Kaya hinahanap ko nga, sabi, pag may mga magaganda silang project, sinasama nila, this is all of government Oo, approach. diba? Asan ngayon ang whole of government Oo, approach? kita- Dito sa kita paghahanap mo. ng sa investigation, dapat Actually, whole of government. Whole of government driver kapag, pa eh. May kapag mga pinag-dive, di ba? budget. Actually, kawawa nga dyan si BBM, di ba? Nung una, few months ago, pinagmamalaki niya yung kanyang
flood control Sinabi niya pa nung projects. SONA Sa niya, SONA, nung Nung unang SONA niya, 2024. oo, proud siya. Oo. Di ba yun yung kanyang baby? Pagkatapos, eto na nga nagka-problema. Ano mang tingin ko lang dyan, At ano? nagkaroon pa ng insertion. Oh, na nagkaroon doon pa ang ng malaking insertion. portion doon dahil sa Exactly. flood control. Pero namang kinakatakot ko lang, sana sa bandang uli, unang-una, maparusahan ang dapat maparusahan. Ang problema kasi dito, kung ang parurusahan natin yung mga maliliit na isda lamang, hindi genuine deform yan. Pangalawa, importante, dapat hindi selective. Kasi pagka selective, ang nangyayari, mawe-weaponize mo lang, parang iipitin mo yung kalaban mo sa politika. So, kung magagawa ni BBM, ni PBBM, na parusahan ang lahat ng sangkot dito, kakampi man or hindi, then that would be a step in the right direction. Attorney, no, sinasabi mo nga na nabanggit mo nga yung mga sangkot na dapat, kung sino man yung mga dapat managot. Pero I wanna know lang kasi parang yung minsan yung mga sa LGU, sinasabi nilang hindi nila alam. nila alam. Magsabi yung Congress, di nila alam. Sino ba talaga dapat ang may final say dyan? Yung DPWH ba? Congress, Senate, the LGU? Sino Kung ba? napakinggan mo si Senator Marcoleta doon sa opening niya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing doon sa 15 contractors, alam niya yung graduation at 25% mapupunta rito kay DPWH. Bakit kaya alam niya? Kasi doon nga sa report na binabasa niya eh. Nagbibiro lang ako. Baka mamaya magalit sa akin. Nag-iinit na si Mami Cho. Bawal mamabiro. Basta ako, my lips are sealed. Bakit naman? Eh kasi sabi ni Meiji kanina, nagagalit daw yung pag binabati yung buhok eh. Kayo talaga. Pero at Mami Lu, ano naman po yung masasabi ninyo nung tinanong si DPWH Secretary ni Sen Jinggoy na aware ba kayo sa mga ghost projects na ito? Or do you agree na may mga ghost project? And then In the past, kay Duterte. And then he said yes. Oh, yun, Parang, referring. bilang DPWH secretary ka, paano mo masasabi na hindi ba dumaan sa itong mga proyekto na to? Wala bang hindi mo ba nakita yung proseso nito? Ano pong masasabi nyo dito? Kay Sino? Sec Bunoan. Si Sec Bunoan? Si Sec Bunoan, may background naman yan sa infra. Ang problema lang, nung nakita natin dun sa hearing ng Blue Ribbon, parang nangangapa rin siya. Hindi niya kilala yung mga regional director niya. Hindi niya alam, wala siyang reading listahan na ano yung ghost project. Budget execution na eh. Hindi niya ba alam or sa tingin mo nagmamaang-maangan? Sa pakiwari ko, alam mo yung lahat na nandun sa gallery, puros DPWH yun. Eh. Nandun ako na, nung nakinig ako eh. Ano nga sa tingin mo? Nagmamaang-maangan o hindi talaga lahat sila alam? tahimik sa gallery. Parang walang gusto magsalita. Sa bagay, Pero speaking of salita, may isang senador naman, talagang tahasang tinanong, ako ba kasama dyan? Kasama ba ako sa project na yan? Ano masasabi mo doon, Mami Cho, kay Senator Joel Villanueva? Tinanong niya mismo directly si Sec Bunoan, kasama ba ako dyan sa mga projects Alam na mo yan? si Senator Joey Villanueva, mahilig siya mag-basketball yan. The best defense is offense. Pero ang problema may naglalabasan ng larawan niya kasama yung dalawang Tsaka rin, district coordinators. Remember, in-identify ang Bulacan Oo. na flood-prone at most of the projects na ghost projects na punta sa Bulacan. Kaya ngayon, nililink nga sa kanya Tapos Bukawi. Oo. so diba? sinasabi Ang mo, mayor, dinideflect niya ngayon. The offense. Oo, yung offense is the offense, best oo. defense. Pero kasi mahirap kalaban sa basketball yung mga politiko. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi magaling sila sa steals. Akala ko dahil magaling Yun yung mag-dribble. problema. i-dribble Di-dribble ka lang. lang. Pero Dinidribble hindi na nga yung nakakashoot. impeachment trial, di ba? Impeachment doon, na-dribble. Hindi na, wala na. Tapos yung iba pang mga politiko mahilig mag-travel. Ayan. Pero di ba si Mark Villar naging secretary din siya ng DPWH? For hindi 5 ba? years. Di Oh, ba for 5 sinabi lang years. niya merong master plan. Tapos ngayon sinasabi wala naman daw iniwan. Kasi nang claim ni Oo, Simpson. sinisisi Oo. din siya. Wala daw iniwan. Oo. Si DPWH former Secretary. DP, si Bev Singson. Tapos meron siyang listahan ng mga anong tawag dito, sinuspend ng mga... Na blacklist. Oo, Kasama doon pero yung hanggang ngayon, hindi pa rin binapakita yung sino ba yung na-suspend, sino ba yung na-blacklist. Nung lumalabas sa social media, nakita ko Bira yung mo yung isang Gerard kasagutan ba ni yun? Marcoleta. Quadruple A.
Grabe, no? Pero, hardware. Kala Kaya sabi, hindi, ano ba talaga? Hardware ka? O ano ka? Nag-start daw siya kontratista? as hardware, tapos pero lumaki na lumaki. Kita Eh, mo ba't yung naging filing pro- sa SEC niya, hindi mo At maintindihan speaking kung of ano. DPWH, yung kumakalat na interview naman ng mga diskaya, sabi, tinanong siya, paano ba kayo yumaman? Anong ano daw? Grabe Mga yan, no? project sa DPWH. Pero alam mo, let's talk about LGUs. May mga probinsya, ito alam ko, pero hindi ko pwedeng sabihin. Alam niyo na kung PM is bakit. the key. Pero may personal knowledge tayo na nakita ko na yung mayor, yung governor, sila rin yung contractor. Oo, marami ginagamit lang, gumagawa lang sila ng mga 67? papeles para sabihin din sila. 67. Pero sila rin, alam Congressman. natin yan, sila rin, hindi ba? Nanghihiram ng lisensya. Oo, pero kinakalungkot ko lang dito kapag ka nagpo-focus sa administrasyon, sisisihin yung si dating Pangulong Duterte, o umabot pa kay Pinoy, o umabot kay BBM. Kasi pagka gano'n, nawe-weaponize na nga. Dapat, wag natin politika na. pag-usapan yan, tignan natin kung sino talaga yung may kasalanan. Pero speaking of mayors, meron ding parang may movement no? Yung mga mayors for transparency. Meron din silang parang panawagan. Ano ba sa tingin nyo? Paandar lamang ba to o may bearing din ito, Mami Chu? Matagal na pinupush ni Baguio City Mayor Magalong yan na talagang they want to improve yung talaga to cut down on this shenanigans. Kasi nga bring mo yung 100 million na project. Ang natitira lang para sa tunay na project, mga 25 million na lang. Yung the rest, yung 75 na divide na sa mga divide na Kaya ang buhaya. ending nagiging substandard na daw yung Yes. materials. Ikaw, sa tingin mo, Attorney Ed? Well, malaking bagay yan, kasi syempre, they're asking for transparency, accountability, dito sa problema sa ating flood control projects. At hindi lang dyan. I guess the issue should go beyond these projects kasi yung infrastructure program natin as a whole ay bat-bat talaga ng korupsyon, And hopefully, something could really be done. Sa tingin mo ba itong si Mayor Magalong, sincero dito, Mamalu? Kaya Or sa tingin mo may pangarap lang din na tumakbo for higher Well, may office? Or it's another May kasama PR na yun. stint. Pangarap, pero mahirap mo nagsimula sila. Ilan lang yung mayors for Oo, good galing, governance. Ngayon, may plus 200. Tsaka in fairness kay Mayor, consistent siya. Meron Mahusay na meron lang talaga. ipapasok na joke ngayon dahil dito sa Noon daw, bato, semento, monumento ang nagagawa. Ngayon, Ngayon, bato, semento, gumagawa ng bilyonaryo. Akalain mo, no? Ang bilyonaryo. Natawa ko, nakita ko. Meron rin ako narinig na joke. Hindi ko alam kung talagang joke. Sabi nung tanong doon sa bata, anong gusto mo pag lumaki ka? Gusto ko po maging kontratista. Bakit? Di na Kasi senador. po madaling yumaman. Maraming pera, no? Oo, di ba? At mainit-init po ang DPWH. Sa tingin nyo po ba, panahon na para magbitiw na si DPWH Secretary Bonoan? Out of delicadeza naman. Diyos ko, dahil command responsibility na lang. Alam mo, natatandaan ko si Bonoan noon, yung 2024 budget. Dinidefend pa lang yung 2024 budget. Umangal na siya noon sa hearing. Sabi niya, 75 billion worth of foreign assisted projects Ang scrap. or scrap napunta sa unprogram. Unprogram. Isa pang Si controversial provision unprogram yan, yung became the unprogram. source of pork. Oh, yeah. Yun na Pero siya. kasi, ang problema, kung ikaw ang sekretaryo noong departamento, you cannot play innocent. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam. Dapat Command hindi mo responsibility mapalampas na yung mga kahit maliit na project. In fact, Diba? even if you are in good faith, na hindi mo talaga Yes. alam, it shows incompetence. Di Wala ba? kang leadership, Wala wala kang kang control. leadership. Yes. Na dapat alam mo kahit maliit o malaking proyekto. Pero yung inamin niya mismo about sa Ghost Project, I think it speaks for its For itself, leadership, diba? Di ba? Pagbobonoan daw niya ng panahon. Pag-iisipan yan. niya pa. Oo. Ayan, syempre, hindi mawawala sa ating politaktakan ang opinyon. Ang opinyon ng iba't ibang tao. Dahil dito, kasali ang opinyon ninyo. At patungkol nga yan sa ating pinag-uusapan, mga opinions. Ayan, nagsalita din si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sabi niya, kaunting ulan, nagmimistulang dagat. Kapag nawala ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganid, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan at ang ating mga trabaho. Madadagdagan pa ng korupsyon ang bunga, tinik. Oh. At meron din sinabi si Sen. J.V. Hercito,
Dahil inamin ng DPWH na may ghost flood control projects, ang tawag na dyan ay kleptospirosis. Yun. Garapalang pagnanakaw. Yan. O si Gardo, may sagot din, ha? May pa-cue music pa, may parang... Wherever you are, you're still in the sun. Some billion, some packets, AAA, full flood. Eat Bulacan. In fairness, pinakita niya na hindi lang siya isang machete. Ano ba yan? Meron siya Artista ba talagang yan? pakialam sa Artista bansa. yan. Eto, gusto ko malaman ng sagot Mami niyo Cho, dito. hindi mo kilala si Gardo Versosa. Ano ka? Politiko din yan? Hindi, Artista artista yan. dapat mapakitaan si Mami Chu ng sumasayaw Bibigyan si ko siya ng Gardo. tip ng machete na pelikula. Naku, Mami Cho, hindi mo na malilimutan Kasi alam si ko ito, Gardo pag Daniel napanood Fernando, mo. artista yan. Artista Artista dati. din Ano yan. yung mga palabas niya dati, Mami Chu? Ba't mo alam? Mas gusto niya si Daniel Fernando kaysa kay Pero Gardo ito Versosa. nagtataka ako bilang isang gobernador ng isang lalawigan, sabi niya, actually, nagulat ako sa dami ng na-allocate na flood control Totoo project yan, sa alam niya lalawigan yan. ng Bulacan. Ako naman, nagulat sa sinabi niya na nagulat siya. Bakit hindi siya Nagkagulatan kayo. nagugulat? Ikaw Di ba naman. naging congressman din yan Kalokohan dati? naman yan, hindi ba? Naging congressman siya dati. Ang alam ko, Oh, di ba Naging kaya nga congressman. itong mga ganyan na involved, Alam mo- nagiging governor, nagiging mayor, congressman, di alam nila yan. Basic yan. Oh, Pag natutuhan congressman na nila. kakalaban mo local. Pag local, pag hindi mo kaalyado si congressman, hindi ka nakakakuha ng proyekto. ako nga, hindi ko Symbiotic relationship. wala nga ako sa gobyerno, alam ko, tigil-tigilan niya nga ako. Tapos siya hindi niya alam. Talagang nagpa-interview pa siya para sabihin niya na nagulat siya na, ay nako, at gusto ko nga marinig actually yung mga sagot din ng mga kongresista sa kanyang lalawigan, no? O si Gov Humerlito or Humerlito Ayun yung Dolor. nag-amok. Sa Sabi niya, Oriental. paano mo malalaman Oriental ang Mindoro. kontratista nakailang layer na? Mula sa main contractor, nag-subcontractor, at may subcontractor pa. Kaya hindi namin alam kung sino ang ipipinpoint. Yun yung sinasabi mo, Medji, na saan ba talaga? Sino ba? Kaya nakakalito na, Mami Chu, Alam mo kasi, ang problema kasi, 'di ba, Okay. may ibang mga tao malakas sila sa gobyerno, true story. Ang gagawin nila, gagamit sila ng lehitimong kontraktor. Kasi may mga qualification requirements. Yes. Hindi ako Dapat qualified. quadruple, Ang gagawin ko, triple A. kakausapin ko siya, pwede ba gagamitin ko yung kumpanya mo? Kumpanya mo, Hati lisensya mo. tayo. Oo. Kaya doon nangyayari yung layering. So Layering. kumita yung pinaka-contractor na ginamit mo, kumita ka rin, tapos kumita rin yung mga kausap Alright, nyo. at last na kay Rep. Laila de Lima, flood control projects daw ang tututukan. Tama lang, dahil dyan talaga lumulubog ang pondo. We welcome any serious investigation into flood control projects dahil dyan talaga bumabaha ng kickback at lumulubog ang pondo. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Tsaka last week, sinabi ni Senator De Lima, ni Rep. De Lima, dito sa atin una sinabi niya yan, na yun, inulit niya, independent probe body dapat yan, hindi Senado, hindi Kongreso, independent probe. Sa atin yan una Parang sinabi sabi niya yan. may fact-finding group na composed of legitimate, yung non-partisan individuals. Sa atin niya una na sinabi experts. yun last Oo. week. Yes, last week. And of course, with all those news of the week, hindi pwedeng wala tayo nito dahil fuck you tayong lahat! Ano ang ating politiko quickie? Ating quick thoughts sa magaganap sa Pilipinas next week. Let's start with Mami Chu. Si yun muna, si Attorney. Attorney Ed, oh. Ako siguro gusto ko lang sabihin na ang problema sa Pilipino, may mga pag-aaral sa UP patungkol dito, na tayong mga Pilipino, reactionary tayo, reactive tayo, meaning we are swayed by emotions, na-impluwensyahan tayo ng emosyon, at kadalasan hindi malalim ang pagkaunawa natin sa issue. Kaya kung ano yung controversial na usapin, doon tayo pumapaling. Tapos nakakalimutan natin yung mga ibang napag-usapan nung nakaraan. Pansinin mo kung ano yung issue ngayon, after some time, ibang issue na naman, tapos walang nangyayari. So para mga pagmamahal na nag-umpisa pero walang katapusan. Wow. So naghahanap tayo ng closure, hindi ba? Si Direk nangiti kasi Oo umiibig nga yan eh. Uy, sana all. Mami Chu. Ako naalala ko na. Ay, Kasi yung pag-ibig mo na yun, Mami Chu. Mami Chu, bisa share mo love story mo dito. wala tayo ngayong impeachment teleserye. Wala, flood control series tayo. Nakalimutan na yun eh. Ganun Hindi, talaga. next week, abangan nyo. Next week. Ay, may pasabog? Oo, kasi si Sara, VP Sara ngayon nasa Hague, bumalik na naman, ando din si Pulong,
At sinasabi nga daw ni, nagbiro na lang si VP Sara na sinabihan sila ni Presidente Duterte na yung bato ni Darna, mag-jack and Ibibigay poy na. na lang kayo kung sino di ba? Ang Apat papalit, Oo. oo. Parang si Senior Ramon Revilla, di ba? May agimat. Agimat. Yun ang, parang nakikinita ko na mukhang give up na to si Presidente Duterte dahil Mamalu. Ano Well, po? sa akin, next week, nandyan pa rin yung budget, patuloy pa rin gumugulong yung budget. Napakahirap doon kasi yung NEP 7,000 pages. So, ordinaryong tao, hindi talaga makasunod doon. Hindi ko alam kung sinasadya na 7,000 pages, pero kaya mo naman pag-aralan talaga na nagawa nga nila yung macroeconomic briefing na sandali lang. Pangalawa, siguro tingnan natin kung saan talaga pupunta itong Blue Ribbon. Kasi kung walang ma-file na kaso, dapat ang challenge sa taong bayan, maghanda po tayong maghabla siguro ng plunder. Kasi hindi na ho nakatutuwa ang nangyayari. economic sabotage ang sabi Economic sabotage. And pwede interestingly, rin. under the law, ang plunder, hindi lang yung mga public officials, Pati even yung mga private. private individuals who are in cahoots. Di ba yung with the Napoles public cases, officials. ganyan Oo, nangyari. sama-sama dapat sila talaga. Alright, ayan po mga Politalkers, patuloy pa rin po tayo magmasid, maging mapanuri dahil nasa atin po ang kapangyarihan. Hindi po nasa kanila. Tayo po Yun. may power ngayon, may mga opinion po tayo, pwede po natin yan ilabas ang nararamdaman natin para mayanig po ang mga nakaupo. At ayan, maraming salamat po muli kay Mama Lu sa inyong pagbisita muli sa Politico Talks. Muli, Uulitin. oo nga, sa ulitin po ulit. Muli ako po ang inyong binibining Politalker, Meiji Cruz. At syempre ako po si Ed Chico. At ako po naman ay si Marichu Villanueva, ang inyong resident fact-checker. Yun. Thank you very much for watching us here sa Billionaire News Channel at for fresh episode, tutok lang every Friday night dito sa Politico Talks!